Babala, huwag mong panoorin kung hindi ka open-minded. Inuulit ko, may mga salitang magagamit na hindi angkop sa ibang manonood at para lamang sa mga manyak itong katulad ko. Ngayon, kung gusto mong magpatuloy, bahala ka na sa buhay mo. Ang pelikula ay nahahati sa apat na kwento. Ang unang kwento ay tungkol kay Andre na isinama ang kanyang dalagitang pinsan sa dalampasigan at doon niya inilabas ang kanyang kalibugan. Ang pangalawang kwento ay tungkol sa relihiyosang dalagita na nabuhay ang kanyang sexual na imahinasyon nang siya ay makulong sa kanyang silid dahil pinagpapantasyahan nito ang rebulto ng simbahan. Ang ikatlong kwento naman ay tungkol sa isang kondesa ng Hungary kung saan nagpapahanap ito ng mga bata at pirheng mga kababaihan upang makuha ang kanilang dugo para magmukhang bata ang kanyang itsura. Ang ikaapat at panghuling kwento naman ay tungkol sa babaeng anak ng Santo Papa na nakikipagtalik sa kanyang mga kadugo hanggang magkaroon ito ng anak. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Immoral Tales na ipinalabas noong 1973. Ang unang bahagi ng kwento ay nangyari sa isang dalampasigan. Isang binatilyong nagngangalang Andre ang nagyakag sa kanyang dalagitang pinsan na mamasyal sakay ng kanilang mga bisikleta patungo sa tabing dagat. Nang makarating na sila doon, inuto ni Andre ang kanyang pinsan na magtungo sila sa mas liblib na lugar upang magkaroon sila ng privacy at upang makalangoy ito. Sumang-ayon naman ang dalagita at gumapang ang mga ito sa bato upang makarating sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad ay nadatnan sila ng pagtaas ng tubig. Binalaan ni Andre ang kanyang pinsan na umahon na ito sa tubig at isuot na ang kanyang damit. Habang hinihintay nilang humupa ang tubig, naging palautos si Andre sa kanyang pinsan. Ngunit hindi naman hinayaan ng inosenteng dalagita na maapektuhan siya nito. Isinuot ng dalagita ang kanyang damit, ngunit pinagalitan naman siya ni Andre dahil nabasa ang kanyang saplot. Matapos maisuot ng dalagita ang kanyang damit, inutusan ito ni Andre na tanggalin ang panloob na saplot nito dahil nabasa ito nang lumangoy siya kanina. Kaya tinanggal naman ng walang muwang na dalagita ang kanyang bra at panty. Nagmungkahi si Andre na maglaro muna sila habang naghihintay. Itinanong nito sa dalagita kung may ideya ba ito tungkol sa tide formation. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag tungkol sa buwan at araw at kung papaano ang mga ito ay makakatulong sa pagpapahinto ng pagtaas ng tubig sa karagatan. Tumingin si Andre sa kanyang walang kamuwang-muwang na pinsan at inihayag ang kanyang tunay na intensyon. Inamin niyang inaya niya itong magtungo doon upang mamasyal, ngunit ang totoo ay dinala niya ito sa mabatong bahagi ng karagatan dahil may gusto siyang ipagawa sa kanyang pinsan. Inamin niya sa dalagita na nauuhaw siya at nagkahangad ng isang bagay na sa halip na tubig ay ang bibig ng kanyang pinsan ang kanyang nais. Idinagdag pa ni Andre na ang kanyang inosenteng pinsan ay tulad ng isang maamong tupa at nais niyang ipalunok dito ang kanyang maalat na puting daga. Nagpatuloy lamang ang binatilyo na sabihan ito na kailangan nitong mag-focus lamang ang dalagita sa kanyang pagdila upang magdudulot ito ng kakaibang ligaya sa kanya at isipin ang kanyang ginagawa nang sa ganon ay masiyahan din ito sa binatilyo. Habang nagsasalita, ipinasok ni Andre ang kanyang daliri sa bibig ng kanyang pinsan. Tumanggi ang dalaga sa umpisa, ngunit sa panghaharot ng binatilyo ay ibinuka na din ito ang kanyang bibig at sinimulang susuhin ang daliri ni Andre. Pakiramdam ng binatilyo ay kaya na niyang manipulahin ang kanyang pinsan, kaya inutusan na niya itong bumaba kung saan nakasabit ang kanyang kapangyarihan. Nagiinit na din ang inosenteng dalagita kaya binijay nito ang kanyang pinsan at hindi nagsayang ng oras hanggang sa pareho silang labasan. Ang ikalawang kwento ay nangyari sa simbahan noong 1890 at tinawag itong Terry's Philosophy.
Isang dalagita ang naninirahan sa kanayunan at inialay lamang ang kanyang sarili upang maglingkod sa simbahan. Isang gabi, gumala siya sa simbahan upang magmuni-muni tungkol sa kanyang narinig na sermon. Ang sabi doon ay maging tapat ito at manampalataya sa Diyos at ito lamang ang master ng kanyang kaluluwa at isipan. Malakas na naibulalas ng dalagita na nais nitong maging masaya at may narinig itong sagot na paliligayahin siya nito. Hinanap ito ng dalagita kung naroon ito, ngunit ang kanyang masamang isipan ay nagsasabing kaya siyang paligayahin ng kanyang Diyos sa iba pang paraan at sinimulan na niyang hipuin ang mga bagay sa simbahan. Sa kanyang isipan ay ang Diyos ang kanyang master at gagantimpalaan siya kung gagawa siya ng tama. Ngunit nangingibabaw ang kanyang makamundong damdamin at sinimulan niyang manyakin ang kanyang sarili. Nahuli siya sa akto ng isang matandang babae na nangangalaga sa kanya. Hinabol siya nito at nang mahuli, tinawag siyang sinungaling at makasalanan. Ngunit bago siya iwanan ng matanda sa kanyang silid, nilatigo nito muna ang pasaway na dalagita habang nagwawala ito at umiiyak. Ikinulong niya sa silid ang babae at mananatili ito doon ng 3 araw at 3 gabi. Umiiyak at nagsusumamo ang pasaway na dalagita sa matandang babae na ibigay sa kanya ang rebulto para may makasama, kaya pumayag naman ang matanda. Nagpatuloy ang dalagita sa pag-iyak habang niyayakap nito ng mahigpit ang maliit na aklat ng panalangin. Kinagabihan, ang kanyang hapunan lamang ay ang hilaw na pipino. Isang araw, habang mag-isa siya sa kanyang silid, natagpuan niya ang isang libro na nakahalo sa kanyang mga gamit at dahil naiinip siya ay binasa niya ito. Ngunit nagulat siya na nagsasaad pala ito ng mga malalaswang kwento. Pagkaraan ng ilang sandali, ang masamang espiritu ay lumapit sa babae at nagsimula na siyang mag-imagine na kasama niyang muli ang kanyang master. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng libro at di nagtagal ay kailangan na niyang pawiin ang kanyang pagkauhaw at nais nang gawin ang bagay na makamundo. Sa sumunod na eksena ay makikita natin ang dalagita na unti-unting hinahawakan ng maliit na kagamitan sa simbahan sa kanyang silid. At hindi pa iyon sapat para sa kanya, kaya sinimulan niyang halikan ng maliit na rebulto at iniisip na may humahalik din sa kanya. Nagsimula na mag-init ang dalagita kaya humiga ito sa kanyang kama at inumpisahang paligayahin ang kanyang sarili. Naalala nito ang natitirang pipino at ginamit niya ito sa kanyang mabuhok na kuweba. Sa huling eksena, lumabas ang dalagita mula sa bintana at nanguha ng mga panusok na bagay na maaari niyang gamitin. Isang matandang hukluba naman ang biglang sumulpot at hinabol ang pasaway na dalagita upang siya na ang susunod na tutusok dito. Ang ikatlong kwento ay naganap noong taong 1610 at tinawag itong Elizabeth Báthory na isang kondesa ng bansang Hungary. Isang araw, binisita nito ang maliit na nayon ng Hungary. Naglabas ng kautusan ng kondesa na dalhin sa kanya ang mga babaeng birhen, puro o mga hamak na dalaga mula sa nayong iyon. Sinimula ng kondesa na suriin ang bawat isa at tinignan kung magaganda ang mga ito. Ngunit bago pa man dumating ang kondesa, isang dalaga ang tumakas sa nayon. Nakikipagtalik ito sa isang lalaki sa kwadra. Ngunit nang mahuli ito sa akto ang dalawa ay tumakbo ang babae patungo sa kakahuyan. Ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya ng isang kawal. Dinala siya sa hanay ng pagpipilian ng kondesa sa tabi ng isang batang babae. Sinuri lahat ng kondesa ang mga babae at inaprubahan ng mga ito. At pagkatapos nun ay umalis na sila kasama ng mga babaeng napili at mga katulong. Ang mga dalagang taga-nayon ay dinala sa palasyo ng kondesa. Ang mga babaeng probinsyana ay namangha sa kagandahan at kaningningan ng palasyo. Dapat pasayahin ng kondesa ang mga kababaihan. Mayroong tapat na personal assistant si Kondesa Sabet at iginiya niya ang mga babae sa paliguan. Ang mga babaeng taga-nayon ay masayang naliligo habang nagbibiroan at gumuhit pa ang mga ito ng malalaswang isket sa malinis na mga pader ng paliguan. Ilang saglit lamang ang mga bagong paligong mga kababaihan ay nawisika ng pabango
at ang kanilang hubad na katawan ay kumikinang sa pabangong langis. Samantala, galit na galit namang binubura ng kondesa ang malalaswang iginuhit sa pader ng paliguan habang ang kanyang katulong ay naghanda ng maiinom. Matapos mapabanguhan, ang mga babae ay inihatid palabas habang hubot-hubad pa silang naglalakad papasok sa isang malaking hall kung saan pinainom sila ng kondesa mula sa isang kopita ng alak. Nasasabik ang mga babae pagkatapos pumayag ng kondesa na hawakan ng kanyang katawan. Naghihiyawan ng mga kababaihan sa paligid nito at itinulak siya hanggang sa matumba siya sa kalapit na kama. Hinubaran nila ang kondesa at isang dalagita naman ang kumagat sa palamuting perlas nito at kinolekta nito ang perlas. Saka nito ipinasok sa masabaw na kuweba ng kondesa. Hindi nagtagal, ang mga kababaihan ay halos nababaliw na at nagsimulang atakihin ang bawat isa, samantalang ang kondesa naman ay nagmadaling umalis ng silid. Maya't maya lamang ay naglalakad ang hubot-hubad na kondesa sa banyo na puno ng dugo ang bathtub, habang ang kanyang katulong ay nililinis ang kanyang taba. Isang katulong naman na nagbihis sa kanya at inalalayan siya sa silid. At pagkatapos ay nagsimula na sila sa paghihipo ang dalawa hanggang sa magkangkangan sila. Kinaumagahan, umalis ang katulong habang natutulog pa ang kondesa. Ilang minuto lamang ay may dumating na kawal at sinabihan ng kondesa na pinapaaresto siya ng korte. Lumalabas palang pinapapas lang ni Kondesa Zabet ang mga birheng kababaihan upang kunin ang kanilang mga dugo at gamitin sa kanyang pagligo nang sa gayon ay mapanatili ang kanyang kabataan magpakailanman. Ang ika-4 at huling kwento ay nangyari sa simbahan noong 1400s. Ang Santo Papa ay kasama ang kanyang anak na lalaki at babae. Hinalikan muna ng kanyang anak na lalaki ang isang mani bago ito pinasa sa anak nitong babae upang kainin. Matapos maglingkod ng pari sa kanyang simbahan, inakay nito ang kanyang mga anak sa pulpito kung saan ipinakita nito ang malalaswang larawan ng mga kabayo na nakikita ang kanilang mahabang batuta at tinanong sila kung ano ang pumapasok sa kanilang isipan. Ipinaliwanag ng pari na ang isang tao ay kailangan ding ilabas nito ang init ng kanyang katawan at maaari niya itong gawin sa taong mahal niya. At sa puntong iyon ay nakisali na din ang manliligaw ng kanyang anak. Sa sumunod na eksena ay makikita ang pari, ang kanyang anak na babae, ang kanyang anak na lalaki at ang kanyang mamanugangin ay nagkaroon ng mainit na pagpapasabog ng kanilang puting dagta. Nagkataon namang may isang paring nagmimisa at nagbibigay ng sermon sa mga tao tungkol sa tama at mali. Ngunit ang kanyang magandang pangaral ay nagdulot sa kanya ng kapahamakan nang tinalikuran niya ang papa dahil sa makasalanan nitong gawain. Maya't maya lamang ay biglang pumasok ang mga kawal at sa pilitang kinaladkad ang lalaki sa utos ng hari. Inakusahan ng lalaki sa kalapastanganan sa simbahan at pinatawan ng pagsunog sa kanya sa tulos. Sa huling eksena, makikita ang Santo Papa na kalong-kalong ang kanyang apo habang palabas ng simbahan at araw iyon ng kabinyagan ng sanggol. Masaya ang babae sa kanyang anak, ngunit hindi nito alam kung sino ang tunay na ama ng bata. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Kung natuwa kayo sa kwentong ito, huwag po nating kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment, at share na din.